Takot ako mami, kala ko 2,000 ano eh, box eh. Hindi kasi ito kasi po yung... Cake yan? Cake? Eh, mga ano lang, mga mooncake. Ah, okay. Kasi wala na tayong mapupulot na ganito, mga paps. Lahat galaw, mga paps, wala na swerte. Good morning mga paps! Another day, another biyahe serye na naman. So today is Thursday mga paps, October 2. Bale, medyo tinanghali na rin tayo nagsimula dahil it's already 11:18 in the morning. Pero mga paps, may nakuha na tayong booking kanina pa. So ayan siya. At isa pa mga paps, na-pick up na rin natin siya. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano natin pinick up yung booking na yan. Takot ako mami, kala ko 2,000 ano eh, box eh. Hindi kasi ito kasi po yung 1,000. Sige po. Takot ako kanina mga paps, kala ko sobrang daming papel nito. Naka 200 kg lang. Similing ko sana pang 300 kg eh. So yun mga paps, bale nakita nyo naman na na-pick up na natin yung ating first booking. At ang layo niya lang sa atin ngayon is 6 kilometers na lang. At based kay Google Map, 22 minutes na doon na daw tayo. So kung mapapansin nyo mga paps, short ride tayo ngayon mga paps, no? So naisipan ko lang na try naman natin ngayon mga paps yung short ride kung okay ba siya o hindi. Pero isa lang masasabi ko mga paps, kapag short ride tapos single booking ka lang, goal talaga mga paps. Promise, hindi ko na kailangan subukan yan dahil na-experience ko na yan. So ito namang booking na ito mga paps, naka-priority to. At lagi kong sinasabi sa inyo noon pa man na okay lang naman mag single booking kay Lalamove as long na naka-priority. Kasi kung mapapansin nyo mga paps, ang fare nito is 486 pesos. More or less, nasa ano ang kaltas nito, 20% ng 48, 96. So let's say 100 pesos na lang para madali, no? Less mo yung 100 pesos sa 486, so 386 pesos to mga paps. So yan yung isa sa kagandahan kapag naka-priority booking mga paps. Talagang paldo yung ano mo, yung fare mo. Imagine less than 10 kilometers itong ating tatakbuhin. Ganyan kalaki na po yung fare niya. Pero gaya na sabi ko yun ng mga paps, kapag single booking ka, tapos naka-regular lang, lalo na kung naka-pooling, goal talaga yan mga paps. Wag na wag yung gagawin yan. So since nasimulan tayo ng short ride mga paps at gusto ko rin siyang na-experience ulit para sa ating for today's vlog ngayong araw. Today's na, ngayong araw pa, no? So ang ating for today's vlog puro tayo short ride ngayon, no? Try na rin nating mag-double booking ng short ride. Kasi ito yung isa sa napansin ko na na kapag short ride kang hirap mag-double booking gawa ng syempre iniisip ni customer mabilis lang kasi nga malapitan lang. So ang hirap na rin makapag-double booking. At isa pa, kung napanood nyo yung latest vlog natin, paniliwanag ko rin yung bagong changes kay Lalamove. Actually hindi naman na siya bago nung mga nakaraan pa. So ayan, pakita ko na lang ulit mga paps. So kapag naka-priority daw, less than 60 minutes mga paps, kailangan na i-deliver mo na. And then kapag regular, within 1 hour. And then kapag naka-pooling, within 2 hours, which is before within this day yan dapat. Pero wala tayong magagawa. Patakaran ni Lalamove yan mga paps, kaya susundin na lang natin yan. So pero itong mga changes na to, applicable lang to kapag ang booking mo is 15 kilometers below. Okay, malinaw yan mga paps. So kapag long ride ka naman, hindi naman kailangan sundin yan. So yun mga paps, bali hindi na rin tayo nag-double booking dahil naka-priority nga to. Kasi isa sa iniisip ko, baka minomonitor tayo ni Lalamove. So ang pwedeng mangyari kapag di natin to na-deliver in less than 60 minutes, baka mabawasan yung ating performance o yung rate natin mga paps. Kaya minabuti na natin idiretso na to. Tsaka anong oras na rin kasi mga paps, late na tayo nakapag-start dahil may mga inasikaso pa tayo bago tayo bumiyahe. So sige mga paps, update ko na lang kayo mamaya kapag na-drop na natin tong booking na to. Let's go! Sir.
Ay, putits. Konti lang to sir, 4 lang ata to. Nagulat nga ako kanina, sabi 2,000, kala ko 2,000 bucks. 2,000 bilang. Tulungan ka na sir. Ito sir. Hindi na sir ha. Wala pang ba. Sir, okay lang picturean ko. Okay lang sir. Pwede pumasok sir. Okay sir, pwede po. Salamat po. Ayun mga paps, nababa na rin natin yung booking na yan. So napakaswerte talaga pag mga kuya natin yung napag-deliveran natin. 486 lang pero 600 pesos bigay sa atin. So mabuhay ang agila. So ayun mga paps, since na baba na natin yung booking na yan, hanap na tayo ng ating pang second booking at sana na makapag double booking tayo or at least makapag priority man lang tayo na booking kahit single booking lang mga paps. So sige mga paps, update na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 12:20. Tagal natin tagal natin din ako ng booking kasi ang plano ko talaga mga paps, bago ako kumuha ng in-drive, kukuha muna sana ako ng Lalamove. Kaso wala talaga pumapabor na booking sa atin. Kung kailan naman gusto ko short ride, ang dami namang long ride. Pero ito mga paps, nakakuha na rin tayo ng booking sa in-drive. So ayan siya. Bale, short ride lang rin siya. Kung makikita nyo naman 128 pesos lang yan. So ang layo niya lang sa atin is 600 kilometers. At within 3 minutes doon na daw tayo based kay Google Map mga paps. So update ko na lang kayo mga paps kapag nababa na natin si sir or si ma'am. So thank you so much mga sir. So time check mga paps to 12:39. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So update ko na lang kayo kapag nakakuha na kagad tayo ng ating pang next booking. Let's go! So time check mga paps, it's already 12:46 in the afternoon. So nakakuha na tayo ng ating booking. So ayan siya. So in-drive lang ulit siya mga paps dahil malapit lang siya dito sa may pinag-drop pa natin. Kaya kinuha na rin natin. So pasanuan lang rin siya mga paps. Bale ang layo niya na lang sa atin is 900 meters. So ang fare niya is 137 pesos. Parang sa loob siya ng Golf and Country Club. So let's see mga paps, update ko na lang kayo ulit mamaya kapag nababa na natin sila. Let's go! Thank you so much ma'am. So time check mga paps, it's already 1:09. So may nakuha na rin tayong booking ng Lalamove. So ayan siya mga paps. Bale paano yan pa Manila. So dito siya sa San Juan. So iniisip ko mga paps, ito pa naman yung pinaka yung ayokong booking. Alam niyo yun yung ipapadeliver din nila. Yung tawag doon, nakalimutan ko Basta papadeliver din nila. Yung logistic din. Ang tagal pa naman kumonsumo ng oras kapag gano'n. Pero tingnan natin mga paps kung tama yung nasa isip ko, pero sana mali. No? So on the way na tayo sa kanya. Ang line niya lang sa atin is 2.4 kilometers. So ang base kay Google Map 10 minutes doon na daw tayo sa pickup location. So update ko lang kayo mamaya mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin at sana makapag double booking tayo. Let's go! Cake yan? Oh? Cake? Okay, mga mga mooncake. Ah, okay. Yung dulo lang mooncake. Sige. Kala ko cake kanina. Ilang bayan? Oo. Okay po. Okay na, thank you po. Time check mga paps, it's already 1:25. Na-pick up na rin natin yung booking na yan. So akala ko mga paps, cake siya talaga. Alam mo yung usualing pinipick up natin na cake. Yun pala, lang siya, monde. Tapos mga nakabox naman siya, kaya akala ko medyo sensitive. So hindi naman pala. At isa pa mga paps, hindi naman siya ata yung nakalimutan ko kasi yung term na ginagamit natin dun Basta sa logistics siya.
Tracking, yun, yung sa tracking. Ayaw akong nagda-drop off sa ganun. Kasi kain oras talaga yun mga paps. Tapos minsan ang hirap pa nila kontakin. Siyempre hindi mo rin masisi kasi nga baka may ginagawa sila, naghahakot sila. So yun yung isa sa mga iniiwasan kong buko, yung mga tracking services. Okay, so ang plano ko mga paps sabay na lang to ng in-drive or makahanap pa tayo ng Lalamove papunta naman dun sa may malapit kasi sa Chinatown or sa may Tutuban, malapit siya dyan. So hanapan na lang natin to ng kasabay para kahit pa paano hindi naman tayo egol. Pero alam nyo mga paps, ang layo lang sa atin is 8 kilometers. So 300 plus yung niya, yung fare niya. So more or less nasa 320 pa yung malinis mo dito. So lang, kumbaga natataasan ako sa fare ni Lalamove. Medyo okay yung fare niya sa booking na to mga paps. Pero susubukan ko talaga na gawing double booking to mga paps, or kahit man lang makapag in-drive para pandagdag na rin natin, para ang dating is naka-priority siya. So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 1:38 in the afternoon. So habang nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Aurora Boulevard, nakahanap tayo ng pangsabay natin mga paps. Pero in-drive siya. Okay, so yan yung booking niya mga paps. So papunta siyang SM Manila. So all goods na rin yan kasi halos dadaanan din naman natin siya papunta dun sa drop off natin, kaya sinabay na natin yan, di ba? At least kahit pa paano mga paps parang lagpas pa na naka-priority itong booking na to, no? So pero malaga mga paps meron tayong pandagdag dito sa ating kita para ngayong araw. So sige mga paps, ang layo lang sa atin nung ating pick up location mula dito sa Aurora Boulevard ay 1.3 kilometers. So based kay Google Map 4 minutes ando doon na daw tayo. So update ko na lang kayo mamaya mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go. So yun mga paps, yun yung nagbuhat ng parcel kasi hindi na tayo makababa dahil ang lakas ng ulan. So it's already 2:58. Tapos grabe dito sa Binondo mga paps. Diyos ko, ang hirap talaga pag hindi mo siya kabisado rito. Kasi ang traffic sobra kasi nga ang diskarte dito sa Binondo, wala ka talagang masasafetyhan na parking dito. Ang mangyayari habang nasa kalsada ka, isasampa na sa'yo lahat ng gamit mo kapag pipick up ka, o kaya naman kapag magda-drop off ka, sila na pupunta kagad sa'yo, pupunta ka kagad para lang yung mga item kunin. So ilang oras tayo dito, siguro kumain din tayo mga 30 minutes dito. Tas mali pa yung pin, yun ang malupit doon. Grabe talaga dito. Well anyway, malaga mga paps, nababa na natin yung item. At the same time, nakakuha na tayo ng pauwi natin mga paps. So ayan siya, in-drive naman siya mga paps. So all goods in the hoods na rin yan. So ang layo na lang sa atin is 1.1 kilometers. So based kay Google Map, 8 to 10 minutes na doon na daw tayo. Kaya punta natin itong mga paps at i-update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 3:43 the afternoon. So nababa na rin natin yung booking na yan. Bali hindi ko na na-videoan si ma'am, nakalimutan ko kasi sobrang traffic sa Quezon. Ang mga paps, grabe. Ginawa ko na lahat ng mga kaya ko, sumingit na ako sa lahat ng pwedeng singitan, pero traffic talaga. Alam mo, umulan din kasi ng malakas malamang sa malamang may mga parte doon sa sa Spanya, alam niyo naman diyan bahain, pati doon sa District 1 ng Quezon City, lubugin diyan Kaya nangyayari, yung iba ganun din, kung anong ginagawa kong diskarte, ganun din yung ginagawa nila, sa mga singit-singit sila dumadaan. Kaya inaabot din tayo ng ilang oras sa paghatid kay ma'am. Actually nga kung walang traffic mga paps, or kung yung saktuhan traffic lang, saglit lang natin siya kasi wala namang 10 kilometers parang lang 8 or 9 kilometers lang siya. At ang kagandahan to mga paps, maganda yung fare niya kasi nga maulan kanina, biglang nag high demand si in-drive. So well anyway mga paps, malapit na tayo sa bahay at syempre diretso uwi na tayo. Siguro mga 5 hours lang tayong bumiyahe ngayong araw. So let's see mga paps kung magkano kinita natin ngayong araw. Bale, balikan ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nakauwi na tayo, tapos diretso complete na rin tayo. Let's go!
So touchdown na tayo mga paps. So ang oras natin is 4:23. So nakalimutan pa nga natin drop off si InDrive. Okay. So mabilis ang computation lang mga paps dahil gutom na rin ako. So napakasimple lang naman ang ating magiging gross income. Ipag-add lang natin yung ating kinita sa InDrive at the same time sa Lalamove. So ayan yung kinita natin sa Lalamove. Ito naman yung sa InDrive. At syempre isama rin natin yung mga tips, tracks natin o kung ano pa man na pwedeng pumasok sa income natin mga paps. Pero since short ride lang tayo ngayon, wala tayong tracks mga paps. So ang ating total na gross income para ngayong araw mga paps is 1,629 pesos mga paps. So all goods in the hoods na yan mga paps. Imagine 11 tayo nag-start. Tapos tayo let's say 5 hours lang po tayong nasa kalsada mga paps. Non-stop po yan. So medyo inalat-alat pa nga dahil nakag-antay tayo ng mga ilang minuto rin. Pero baka ganun nga talaga yun. Alam niyo naman sila, alam mo, antayan din talaga. Well anyway, para naman syempre makuha natin yung neto, kailangan natin ibawas yung mga expenses natin. Kaya ang ating naging neto para ngayong araw or ang ating take home money is 1,029 pesos. O diba mga paps? All goods na rin talaga na sa pag-sideline natin kumikita tayo ng ganito kalaking pera kasi wala na tayong mapupulot na ganito mga paps. Lahat galaw mga paps, wala na swerte. So syempre mga paps, itong 1,029 na yan, yan na po yung ating take home money. It means binawas na natin dyan yung ating mga expenses. Katulad na lang po nito. Yan, for example, yung 300 pesos dyan mga paps, tinakbo lang ho natin 48 kilometers lang po. So let's say 10 kilometers per liter. So 250 lang yan, pero ginawa ko na pong 300 pesos mga paps. So yung isa namang 300 dyan, since sideline na lang tayo mga paps, babaguhin natin yung maintenance natin ha. 300 pesos na lang po ang ilalaan natin, or siguro depende na lang sa kikitain natin. Pero pag mga below 2,000 lang yung ating gross income, gawin na lang nating 300 pesos yung car maintenance natin. So yun lang mga paps, bale ayun lang naman yung ating kinita ngayong araw. At sana nag-enjoy kayo sa ating bunting video. Isa pa pala mga paps, no, medyo naisip ko lang. Kasi nung nakaraang gabi parang nag-search ako ng 600 kg na Innova. Wala ako nakikita. So baka kayo meron ha. Paki-mention na lang sa akin or paki-comment na lang sa akin dito sa video na to. Kasi parang gusto kong mag-upgrade into from 300 kg to 600 kg. Kasi since sideline na lang ako, parang di na ako makakapag double booking. Gusto ko dito na lang kasi nga na-request yan ni Mrs. no, hindi natin pwede tanggihan yan. So gusto ko lang i-try no, para ako yung gawin yung pamato para malaman lang natin kung ano ba yung buhay ng 600 kg sa Innova. So nabasa ko naman before na maraming nagko-comment. So iba-iba naman, merong positive, merong negative sa pagiging 600 kg na vehicle type. So may nagsasabi na mahina ang booking, agawan ng booking, puro pooling ang booking, kawawa yung sasakyan mo. Pero meron din naman nagsasabi na okay din 600 kg kasi 3-4 na booking lang, all goods in the hoods na daw mga paps. So chinek ko rin naman yung sa yung mga presyo nila, yung difference nila dun sa customer apps na nilalamove. So medyo 100 plus lang rin talaga yung difference nila. Pero no. Pero gusto ko lang talaga siya i-try mga paps, no, para lang rin maipakita ko dito sa mga content or vlogs natin kung ano yung buhay ni 600 kg. Ulitin ko mga paps, gawin nyo akong pamato. So bali kasi once kasi na nag-upgrade ako mga paps, sabi rin ulit no sa mga nagko-comment, hindi na tayo makakabalik ng 300 kg. So matagal ko naman nang pinag-isipan to. Bale, alam nyo naman tayo, gumagawa tayo ng videos, hindi lang naman dahil sa income, para lang rin mabigyan natin ng idea yung mga subscriber natin na gustong pasukin yung ganito. Lalo na kung na-timing pa sa kanila yung sasakyan nila Innova din, no? Kung paano ba nila pagkakitaan yung Innova nila. So tignan natin mga paps kung ano talaga mapagdidesisyonan natin. So let's see. Bigyan niyo pa ako ng isang gabi, ngayong gabi ako magdi-decide, then sa following vlogs natin siguro baka 600 kg na rin tayo, no? So ang balita ko naman sa 600 kg makakakuha pa rin tayo ng 300 kg na MPV at 300 kg na subcompact. So okay na rin mga paps. So sige mga paps, pare-pares na lang natin abangan kung ano yung mga pwedeng mangyari dun sa 600 kg na vehicle type. Okay?
So yun naman ang mga pop. I think this is it, pansit na naman ng ating for today's video. Kaya ikaw kung nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng video regarding sa pagiging TNVS driver or Lalamove driver, nasa tamang video ka pops. Kaya naman huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para tuloy-tuloy naman ang paggawa at upload natin ng mga videos. So shoutout ulit sa lahat na nagpapashoutout mga pops. Maraming salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin, no? Patuloy na nag-grow yung ating YouTube channel. Kaya once again maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. So sa muli na lang nating pagkikita mga pops. Beep beep sa inyo. Paalam.